Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Cheska. 32 anyos, isang housewife, naninirahan sa Muntinlupa City. May isa akong anak at kasal ako sa isang lalaking halos wala na sa bahay. Hindi dahil sa ibang babae, kundi dahil sa trabaho. Pero minsan, Ate J, ang pagiging tapat ay sinusubok, lalo na kapag ang puso mo'y biglang tumibok sa ibang direksyon. Mga ka-confess, simulan na natin ang kwento. Si Paul ang asawa ko. Mabait, responsable. Pero sa sobrang pagiging career-oriented niya bilang senior manager sa isang logistics firm, halos di na siya tumitingin sa akin. Late na akong umuwi at kahit weekend, abala pa rin sa laptop, sa phone, sa kung anong meeting online. Para hindi na ako kainin ng lungkot, nagdesisyon akong sumali sa gym malapit lang sa subdivision namin, Powercore Fitness Studio. Doon ko nakilala si Carl, 28 anyos, gym instructor, moreno, matipuno, at may mga matang parang laging nang aakit kahit wala namang ginagawa. Hi ma'am, ako po si Carl, ako po ang magiging personal trainer niyo. Bati niya nung unang araw ko. Simple lang dapat. Cardio, konting weights, stretching. Pero sa tuwing aakayin niya ang braso ko, kapag tinutuwid niya ang likod ko, o binubulong sa tenga ko ang tamang posture, may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ko. Relax lang po, Ma'am Cheska. Hinga lang ng malalim. Pero paano ka nga ba hihinga ng maayos kung yung katabi mo, puro abs at amoy pawis na hindi mabaho, kundi nakakagigil? Dumalas ang pagpunta ko sa gym. Lunes hanggang Sabado na ako kung mag-workout. May parason akong self-care. Pero ang totoo, gustong-gusto ko lang makita si Carl. Isang gabi, na late si Paul sunduin ako dahil daw sa biglaang meeting. Nasa harap ako ng gym, umuulan pa, at si Carl ang lumapit. Ma'am, gusto niyo ba akong ihatid? Baka abutin pa kayo ng gabi dito. Sige na nga, sagot ko. Kahit alam ko sa sarili kong may mali na. Sa loob ng kotse niya, malamig, mabango. Tahimik kami nung una hanggang sa bigla niyang sinabi, napansin kong hindi ka masaya, madalas kang malungkot. Tumingin lang ako sa kanya, walang imik. Alam kong mali ma'am, pero gusto kong halikan ka. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Pero hindi ako umatras, lumapit siya. Mainit ang hininga niya. At sa unang beses, Ate J, sinunod ko ang katawan ko at hindi ang konsensya ko. Simula noon, naging mas madalas ang paghatid niya sa akin. Hanggang sa minsan, hindi na lang sa kotse. Sa storage room ng gym, sa loob ng private yoga studio, minsan pa nga sa loob ng CR ng spa area. Nilamon na kami ng init. Hindi ko nakilala ang sarili ko. Pero sa piling ni Carl, dama ko na babae pa rin ako. Hinahanap-hanap ko ang mga halik niya. Hindi lang dahil masarap, kundi dahil dama kong may pagnanasa. Mas naging mapusok si Carl. Tuwang-tuwa siya kapag suot ko yung mas fit na workout clothes. Minsan binubulungan pa ako, sana ako na lang ang asawa mo. Pero Ate J, habang masaya ako sa init ng katawan, unti-unti ring nauupos ang konsensya ko. Lalo na nang masangkot na sa amin si Lian, ang best friend ko na minsang gym buddy ko. Nahahalata niya na raw ang closeness namin ni Carl. Cheska, babae din ako. Huwag kang magpakatanga. May asawa ka na. Ang sarap, hindi laging tama. Pero huli na ang lahat. Isang araw, sumundo si Paul nang wala akong kaalam-alam. Naabutan niya kami ni Carl sa private lounge ng gym, magkasandig, magkaakbay. Walang halikan. Pero sapat na ang eksenang yun para gumuho ang buong pagkatao ko sa harap ng mister ko. Tahimik lang si Paul. Sa loob ng sasakyan pa uwi, wala siyang sinabing kahit ano. Pagdating namin sa bahay, iniwan niya lang ang susi at wedding ring sa ibabaw ng center table. Umalis siyang walang lingon. Si Carl, hindi na rin nagpakita. Nag-resign daw, umalis sa gym. Ang sabi ng iba, lumipat ng probinsya. Hindi ko na siya hinanap kasi anong karapatan ko? Ngayon, mag-isa akong bumabangon, nagpapakabisi sa anak, sinusubukang buuin ang sarili.
Pero bawat gabi, naiisip ko pa rin ang halik ni Carl. Yung halik na nagpamulat sa akin na buhay pa pala ako. Pero kabayaran nito, sirang tiwala, basag na pamilya, at isang mundong punong-puno ng pagsisisi. Nga ka-confess, kung may matututuhan kayo sa kwento ko, ito lang. Masarap nga ang bawal, pero hindi lahat ng masarap dapat mong tikman. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo ay may sariling kwento ng pagtataksil, tukso, o lihim na pag-ibig, huwag kayong mahihiyang i-share. Kung nagustuhan ninyo ang Wild Confession ngayong gabi mula kay Cheska, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment, at syempre, mag-subscribe sa ating YouTube channel, Tagalog Wild Confession. Hanggang sa muli, mga ka-confess. Ako si Ate J, ang inyong tagapagkwento ng mga kwentong bawal, mapusok at tunay. Paalam at mag-ingat sa mga halik na hindi mo pag-aari.